3 to 11 years after diagnosis. Mamamatay sila. At isa sa problema ng kinamamatay nila ay yung tinatawag yung aspiration pneumonia. Ito yung pasyente nyo na pinakakain nyo, nakaganito na lang ang bibig. Yan ay sign na pwedeng mag-cause ng aspiration. Dahil pag mga yan, diretso yan sa trachea, diretso sa baga. Kaya ini-NGT na namin ang pasyente namin na parating nakaganito dahil talagang diretso ng magiging ganyan yan. Di ba ang pasyente nyo nga, kapag pinapakain yung matatanda, nabibilaukan? Tama? Dahil hindi na masyado bumubukas at sumasara ang pintuan between your esophagus and trachea, which is your epiglottis. Leeg. May dalawang tunnel. Your trachea, or also known as what? Windpipe. Daanan ng? And yung esophagus. Daanan ng? And may pintuan, epiglottis. Lahat ng katawan niyo may pintuan. At ang pintuan, kapag pintuan ng mga, ng mga bahay natin, bukas-sara, nasisira o hindi? Nasisira. Ganun din ang katawan niyo. Bukas-sara, kaya nangihina. Kaya nagsasara o kaya naman nahihirapan na magbukas-sara. Kaya kung sa mga pasyente niyo matatanda, palangihina, nakokontrol bang init? Hindi na. Nakokontrol din bang pagdumi? Hindi na. Nakakalulun agad-agad? Hindi na. Tama? Nahihirapan din ba o hinihinga na rin? Oo. Dahil ang pintuan din sa puso, may 4. Labas-sara, nahihirapan din. Kaya minsan, may water retention sa puso, lumalaki, kaya nahihirapan din. Naintindihan nyo ha? Okay, ngayon, etong epiglottis pintuan between your esophagus and trachea. Naalala nyo parati, kapag sinasabi ng teacher nyo, mag-CPR, ano dapat ang ulo? Tilt forward o tilt backward? Tilt backward para open ang airway. So, paano na open ang airway kung na-tilt backward? Kasi tumingala, kaya open. Paano nga na-open pag tumingala? Kasi sabi ng Diyos po, pag diretso, open agad yan. Epiglottis, kapag tumingala ka, ang epiglottis, yung sa asara, doon sa esophagus. Nabukas-bukas ang trachea. Kaya nga pag nabibigay kayo ng blow, tilt forward o tilt backward? Para diretso sa trachea ang halitosis. Ang hangin, tama? Oo. Kasoy, may gwapo. Ang ginawa ko, nagpakitang bilas ako para mapansin ako, inapis ko yan, sinalong ko ng bibig ko. Tumingala ako? Yes. Saan dumiretso? Sa tangahan ko. Okay. Sa tangahan ko sa pag-ibig. Tama ba? So ngayon, na-block. Nangingitim ka na. So anong ginawa mo? Para saan? Para sa chest thrust nyo. Hemorrhage. Bakit nyo? Bakit nag-hirap ang hemorrhage? Choking. Ba't may hangin ba pumasok bago magbara? Yes or no? Yes. At ayun ang pinipiga nyo na gusto nyo ilabas yung hangin na natira sa bago bumara. Tumansin na. Tama. Eh kaso nangingitim pa. So ibig sabihin nagkaroon na ng problema doon sa circulation ng dugo dahil wala ng oxygen. Kaya anong gagawin mo na? CPR. No, kung CPR, hindi mo pa naman ang puso. Guys ha, ang CPR ginagawa kapag walang tipo ang puso. Mamaya naman okay ang positive CPR. Bakit? Kulang ng hangin. Breathing. Diba? Magbublo. O nakita lang nagbibinatog. Anong ginawa sa nagbibinatog sa'yo? Binulong ka, tama ba? Lagyan ka ng hangin. So nakahinga ka na? So siya na pinakasagal mo. So ayun ang love story ng ano nyo ha. Buhay nyo. So kumuha nyo, ayun yan. Yung epiglottis. Kaya nga pag naglalagay tayo ng endotracheal tube, tubo sa bibig, anong position? Backward. Tama ba? Para diretso sa trachea ang endotracheal tube. Mamaya papakita ko sa inyo endotracheal. Matuturo ko sa iyo, pero hindi ko naman sinabing gagawin din sa pasyente ha. Tuturo ko lang. Okay. So okay na tayo dyan ha. So may dalawang tunnel. Ang problema dito guys, kapag nagkakaroon ka ng hyperthyroidism, ano yan? Anong problema pag hyperthyroidism? Goiter, thyroid,
Lumalaki o hindi? Lumalaki. Kaya napipiga ang liit o hindi? Napipiga. Kaya lumiliit ang trachea mo o hindi? Lumiliit. Kaya nahihirapan din huminga ang pasyente? Yes. Kaya nahihirapan din lumulot kapag may hyperthyroidism? Yes. So kapag mataba ka, nahihirapan ka huminga? Yes. Kaya kapag gabi, anong ginagawa mo pala kagabi? Humihili. Dahil kulang ang hangin na pumapasok sa baga mo. At sino ang nakadetect? Sino nakadetect na kulang ang oxygen sa katawan mo? Sa dugo mo? The brain. Kaya nga, humihikap ka dahil kulang ang oxygen sa dugo mo. Kaya humihikap tayo. Tama. May nakita ka ba humikap na ilong nakahikap na? Di ba, bibig? Tama. That is defense mechanism, a compensatory mechanism ng katawan nyo. Pag kulang ng oxygen, ang gagawin niya, nakanganga ka para mas maraming oxygen na pumasok sa bibig mo. Para masuplayan ng oxygen ang dugo mo. Pero kapag na-detect naman ng utak mo na mas malaki ang butas ng ilong mo, mas sa bibig mo, ano sa sabi mo? Your nose is just enough. No need na, umikap ka pa. Tama ba? Ano? Kaya ganun. Parang di kapag nagkaroon ka ng puwing, ano mangyayari? Ha? Pipikit ka? O bukod pa sa pumikit, may luha, di ba? O that's defense mechanism. Ganun ang ginagawa ng katawan natin. Pag hindi ka kumakain, so wala kang sugar, ang gagawin, maglalabas ng glucagon ang liver mo. Pag wala nang makain, dahil wala nang glucagon, kakain naman ang katawan mo ng fats mo. Kaya pumapayat ka na. Then kakainin niya ang muscles kasi may cannibalism na katawan na. Kaya, ganun yun. Kaya nga meron din tayong tinatawag na fight and flight. Fight, lalaban ka. Flight, lalayas ka. Kaya nga, maaaring mag-conflict. So, sabi mo, kapag bumababa ang dami ng dugo sa katawan, bumabagal ang puso. Guys, una, bibilisan niya. Ay, that is what you call fight. So, bibilisan niya para humigop ng dugo. Kaso, mga ilang minuto lang, wala na siyang maligop dahil kunti ang blood circulation. Kaya ano mangyayari na? Hihina o hindi? Hihina. Pero wala na siyang mapump, kaya ano gagawin niya? Tatakas na siya. Flight. Kaya cardiac arrest na. Kaya may fight and flight response. Kuha nyo. Okay. Diba kapag meron kang infection sa katawan, ano ang inyong katawan? Ang basal temperature mataas. Sino ba ang nagko-control ng temperature ng katawan nyo? Bakterya o utak? Utak. Kung ang COVID patient puno ng virus, bakit yung patay malamig siya? Diba dapat mainit siya kung ang virus at bakterya ang nagko-control ng body temperature? Eh kaso bakit malamig ang patay? Dahil ang utak ay patay. Kaya malamig ang patay. Nga, utak pa rin ang nagko-control. Kaya may mga pasyente tayo na ang utak pinamanas, nagkakaroon ng hemorrhage, kaya may time na nagkakaroon ng convulsion. Kaya nagkakaroon ng seizures. Kaya minsan sa ICU, naglalagay na tayo din ng tongue pressure. Kaya mataas ang fever, usually ng pasyente may mga problema din sa utak. Yung may mga stroke o kaya hemorrhage. Dahil ano ang nangyayari sa utak? Nako-compress o lumalaki? Nako-compress siya. At kapag nako-compress ang utak, bumababa ang level of consciousness. Kaya tulog ng tulog, ang nag-i-stroke o hindi? Tulog. Isa sa signs na i-stroke ang pasyente. Bumibigat o hindi? Bumibigat. Dahil may problema sa blood circulation. Kaya ang patay, mabigat o hindi? Mabigat. Dahil walang blood circulation. Na-stroke ang kaliwa. Ano ang problema? Ano ang mabigat? Kanan o kaliwa? Kaliwa. Kaliwa. Dahil may problema sa blood circulation. Ang pasyente yung hindi nyo ginagalaw na nakaupo lang, bumibigat o gumagaan? Bumibigat. Dahil may problema sa blood circulation. Okay na? Intindies? Si Senyora. Ngayon, balik tayo dito ha. Tinali ko ang braso ko. Tourniquet.
So may blood flow o wala? Wala. Kaya kapag kinurot ko, nararamdaman ko o hindi? Wala. Dahil hindi nabibigyan ng dugo ang nerve. Kaya, decrease pain. Pinusuhan ko na bumaba o tumaas? Bumaba. Kaya, napas. Nangitim o namutla? Namutla. Kaya may paluman. Bumigat o gumaan? Bumigat. Kaya may paresthesia. Hanggang wala na dumaan, namatay ng ugat, kaya hindi ko nang kagaw. Kaya may Paralyzed. neurovascular assessment. Nakuha nyo na. So, i-assess nyo rin ang pasyente nyo kung ito ba ay stroke. Hindi. Pero hindi kayo ang magdadiagnose. Doktor, ha? Sinabi nyo lang ang signs and symptoms. Mamaya sinabi nyo, I diagnose, maaaring may cerebral stroke. Pasyente na. Caregiver? No, doctor. What? Neuro. Galing. Caregiver na yung neurologist. Specialista ka na. Hindi ka lang FD. May FFD ka na. Kaya nga ang apelido mo habang umahaba, tumataas ang professional team. Tama ba? Yes. Pero titingin ka doon kasi mas okay, mas less ang gastos. Kasi alam na niya. Di ba pag pumupunta ka sa hospital, may mga bibing na sumusunod sa kanya, sulat siya sa sulat, tapos kumanan siya, susunod din ganyan. Tama, walang nangunguna. Yung mga specialista yun. Tapos tinatanong, pero mga doktor na yan, tinatanong, o paano yan, may alkalosis ang pasyente, metabolic, ano ang ilalagay nyo? Di ba, pinikwento niya yan. Pero ito, pasado na yan, nagre-residency na lang sila. Okay? Titingnan niya din ang anak mo kasi magiging milyonaryo kayo. Tama ba? Kailan? Bukas. Papatagalin. O balik tayo dito ha, balik na tayo.